Studies have shown nga na kapag nag-fasting ka ng at least 16 hours and longer, yung katawan natin, hindi na sugar ang ginagamit, yung mga fats ang ginagamit sa atin. Mas maiiwasan natin diabetes. Bakit? Kasi nagiging insulin sensitive ang ating mga muscles sa cells. Kaya nga gumaganda at minsan baka hindi tayo magkaroon ng diabetes dahil sa ating fasting. Kasi kapag nag-fasting ka, mas bababa ang body fat natin by 9%. Tapos maganda pa, sa sexy tayo. Sa mga viewers po namin, konting reminder lang. Lahat po ng sinashare ni Dr. So dito ay informational lamang, di ba, Doc? Yes. Hindi ito pa yung medical na personalized. Hindi siya equivalent ng nagpakonsulta kayo. So, kung meron ho silang nararamdaman o tingin nila kailangan nila itong gamot na XYZ, kailangan ho magpatingin po kayo sa inyong doktor kasi po sila ang nakakaalam ng inyong medical history at kami nagbibigay ng dagdag kaalaman lamang. Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph at ngayon pag-uusapan natin ang isang topic na malapit sa puso namin ni Doc at lagi niyong tinatanong. At ito ay ang tinatawag na fasting. Maraming iba't ibang klase ng fasting. Meron yung medyo sikat, yung tinatawag na intermittent fasting. Meron din naman yung mga nagfa-fasting na may kinalaman sa tubig, sa calories at kung ano-ano pa. Para maintindihan natin lahat yan and para malaman natin yung mga benepisyo tsaka kung paano siya gagawin ng tama, nandito ngayon si Dr. Anthony So, ang ating medical director para talakayin yung mga bagay na yan. So Doc, diretsahan tayo as usual. Ano po ba ang fasting? Ang fasting kasi, nagpa-fast naman tayo palagi eh. Di tayo kumakain ng gabi hanggang umaga, 8 o'clock or 7 o'clock, saka kayo kakain. Kaya ang tawag dyan, breakfast. You break the fasting. So, yun ang fasting. Pero, ang daming pagkain ngayon. Kaysa lumabas ka, may convenience store ka agad. Dati kasi, maghahad pa tayo, magtatanig pa tayo, at hindi palagi may pagkain. Kaya nga, napansin kasi ng mga scientists na, dahil sa marami tayong pagkain ngayon, yung mga katawan natin pumapangit. Kaya nga, naisip nila mag-fasting. Ngayon, iba-ibang klaseng fasting. Number 1, water fasting. Tubig lang ng tubig. Pero wag lang na 1 litro, 2 litro kagad sa isang upuan lang dahil bababa yung mga sodium at potassium natin. Ay Doc, yung water fasting, gaano po katagal yan na ginagawa? Okay, depende sa inyo kung 1 day to 3 days to 7 days. Puro water lang tayo. Puro water lang. Water lang. Di ba madededo ka na sa yun, mga 3 days to 7 days? Hindi, Di ba may mga iba matagal pang nagpa-fasting. Kasi studies have shown nga na kapag nag-fasting ka ng at least 16 hours and longer, yung katawan natin, hindi na sugar ang ginagamit, yung mga fats ang ginagamit sa atin, ketones. Okay. Oh, So, kaya nga. more on that. Yes, yes. So, number 1, water fasting. Number 2, ito mas maganda, juice fasting. Juice fasting, yun, blender mo yung mga vegetables, fruits, yun lang kakainin mo. Magandang fasting din siya. Wala nang carbohydrates, wala na siyang mga fats, wala na siyang mga meat. Siguro mas maganda, syempre iba't iba yung estado ng health nating lahat saka lifestyle natin. Bago ka mag-embark sa fasting, dun sa doktor na may alam ng personal history mo ng health ka magkokonsulta. Syempre, iba sa atin may diabetes, iba sa atin may kidney problems. Baka hindi applicable. Ito, in general lang naman. Yes, in general. Opo. Okay. Next, intermittent fasting. Ito yung sabihin na itong intermittent fasting na to, kung gaano katagal ang ifa-fast mo. Yung umabot ng pinakamaikli, 16 to 18 hours. After that, 24 hours, 36 hours, or 1 week. Yun ang ginagawa ng mas uso na ngayon, intermittent fasting. So, before tayo dun sa next, yan, IF or intermittent fasting, madalas nyong matanong sa comments yan. So, ilarawan na ni Doc sa inyo and ang sabi niya, ang main benefit niyan, parang nag-iba yung proseso ng katawan pag umabot na ng 16 to 18, maybe longer na hours. Mas ginagamit na yung fats as your energy source and ginagamit na yung mga ketones. Ako personally, ginagawa ko rin to kasi may time na umabot na ako ng 170 pounds, ganon. Nasa mga 5'8 ang taas ko. Medyo ano na yon, overweight na yon. Nung sinimulan ko na yung fasting na 16 hours, 60 to 18, gaya ng sinabi ni Doc, medyo bumaba to 160 pounds yung weight ko na maintain ko na lang doon. Minsan, 150 na lang, ganyan. Para sa akin, effective siya. May ibang tao, tingin nila hindi siya effective, pero anecdotally, sa akin, effective. Sa umpisa, mahirap kasi may window ka lang na 8 hours. Pero pag na-try mo na 3-5 days, ganun, automatic na yung mga susunod. Hindi mo na siya masyadong iniisip.
ang fasting pa ni coach OMAD. Minsan lang yun, Doc. 1 meal a day. One meal a day. Mahirap yun. Pero doable siya. Yun, mas mabilis makatanggal ng weight yan, Doc. Pero ako, happy na ako dun sa 16 hours. Okay. Then, pang-fourth, partial fasting. Yun, kung gusto mo tanggalin carbohydrates lang, mag-ketogenic diet ka. Kung gusto mo tanggalin yung mga baboy, yung mga ganon, yung mga hallelujah diet kayo to sa Bible. Okay? So then, after that, yung pang-lima, caloric restriction. Meaning, ay, teka, bibilangin ko. O ilan ba yung calories ito? Bibilangin ko. O ito, per day, bibilangin niya. Tapos, babawasan na lang niya. Yan ang caloric restrictions. Okay. Yung sa na-mention mo yung partial fasting, nag-aalis ka ng mga hindi magandang part ng diet mo, di ba, Doc? Yes. Pero maaring kumakain ka pa rin ng twice a day or maaring thrice a day. Yung keto, anecdotally, dito lang sa opisina kasi namin, maraming medyo malalaki dito. Iba sa kanila nagsubok nung tinatawag na ketogenic, yung puro meats tsaka vegetables lang, walang desserts, walang carbohydrates. Sa nakita ko sa kanila, malaki ang pinapayat nila. As in, yung mga malaki talaga dati, mas maliit pa sa akin ngayon. Pero sabi nga nila, ang pag long term, feeling nila na de-depress sila ng konti na walang kanin sa buhay nila. So siguro kanya-kanya lang, may nakaka-maintain, meron hindi. Pero pati yung mga blood test nila, ang fear ko nung una, Doc, baka tumaas sa mga cholesterol nito mga to kasi ang daming fats na kinakain. Hindi naman, mas nag-normal pa nga, Doc. Yung nga, tama rin sabi ni coach na kailangan bago tayo mag-fasting, puntahan niyo yung doktor ninyo, medical doctor. Tapos lalo yung mga diabetes. Kasi yung mga diabetic patient, kapag nag-fast, mag-hypoglycemia kasi kayo, bababa ang sugar ninyo. Mahihilo kayo. Mapapansin niyo kapag nagpapawis kayo ng malamig. Yun, kailangan talaga kay konti kakain kayo kasi papangit ang brain function ninyo. Baka mahimatay kayo. Sabi niyo nga, Doc, yung biglang drop ng blood sugar, mas yun, Mas delikado. pangit pa kaysa mataas ang sugar. Tapos kung medyo matanda na kayo, medyo mahina kayo, or may sakit kayo at that time, so mas di bagay yung fasting sa inyo at that time. So, partial fasting, yung mga specialized na diets, and then yung calorie restriction, yung binibilang nyo yung calorie intake nyo. Feeling ko pag gano'n, ang best na puntahan yung may nutritionist kayo. Yun, opo. Yun, kabisado nila yun. Para sa akin, parang ang hirap yun. Lagi mong kinakalkula yung ano. Pero, baka may mga successful sa inyo sa ganyan. Share nyo na lang sa amin sa comments. So, Doc, ang daming klase ng fasting. Hindi ka lang siguro with the advice of your doctor kung ano yung best para sa inyo. Ano po ba yung mga maaasahang benepisyo ng mga kababayan natin kung magfa-fasting sila? May 9 benefits tayo. Number 1, syempre, bababa ang sugar mo. Pag bababa ang sugar mo, mas maiiwasan natin diabetes. Bakit? Kasi nagiging insulin sensitive ang ating mga muscles sa cells. Kaya nga, gumaganda at minsan baka hindi tayo magkaroon ng diabetes dahil sa ating fasting. So, mas umiepekto yung insulin sa katawan natin. Yes. Yung natural hindi yung Natural. tinuturo. Natural. Kasi pag diabetic ka or pre-diabetic, nagkakaroon ng kabaliktaran nun, yung insulin resistance, di ba po? Yun. Then, number 2, gaganda ang puso mo. Bakit? Kasi bababa ang cholesterol mo, bababa ang sugar mo, tapos yung blood pressure mo bababa. So, gaganda ang puso natin dahil sa ating fasting. Then, number 3, inflammation. Pagka nag-fasting ka, yung inflammation bababa. Tandaan natin, sabi sa Times Magazine, ang inflammation ay link to all chronic diseases like dementia, Alzheimer's, heart diseases, arthritis, saka may mga iba cancer. So, pag binaba mo yung inflammation sa ating katawan, bababa ang ating chronic diseases at masarap pa ang ating tulog. Inflammation, pamamagayan. Kahit wala kang nakikitang namamaga sa'yo sa loob, meron na. Yes. Then, number 4, maganda ang fasting para sa ating brain function. Kasi kapag nagpa-fasting tayo, ang brain natin nagiging alert, nawawala yung brain fog natin. Sobrang ganda ng fasting sa ating brain. Then, 5th, maganda yung fasting, papayat tayo overall. Yung weight natin papayat. Nasabi nga ni Coach Glenn, mahirap mag-calorie counting, di ba? Ang kagandahan pala, ang intermittent fasting, mas maganda kaysa sa calorie counting. Kasi kapag nag-fasting ka, mas bababa ang body fat natin by 9% kapag nag-fast kayo ng 3 months to 6 months. Tapos maganda pa, yung belly fat natin, sexy tayo. Yun ang kagandahan ng intermittent fasting as compared to caloric restrictions. Marami sa mga kababayan natin, Doc, yan ang goal pumayat. Diba? Walang masama doon. Siyempre, unang-una, makikita sa looks mo, Yes. nag-i-improve. Pero feeling ko, kumbaga, bonus na lang yung weight loss na sumesexy ka Yung mga unan yung sinabi na benefits, yun talaga yung worth it, di ba, Doc? Then, kapag nag-fasting ka, 6, tataas ang growth hormone mo. Pag mataas ang growth hormone mo, maganda yung muscle build-up mo, maganda ang skin mo, maganda ang buong organs natin.
natin sa ating katawan. Growth hormone. Pang-7th, isahapa ang buhay natin. Kapag nag-fasting pala tayo, yung microbiome natin sa katawan, yung mga bakterya, lalo yung Christensenella, dadami. Yun ang papahaba ng ating buhay. Tapos, nagkakaroon tayo ng sirtuins, yung mga particles na nagpapahaba rin ng ating buhay. Okay. Tsaka, well, sabi nyo nga, iwas ka sa diabetes, heart disease, yung mga nakakamatay ng maaga. So, mahaba nga naman ang buhay nyo. No? Tama. Then, pang-8, cancer. So, nasabi po ninyo yung autophagy. Kasi kapag nag-fasting tayo, ang ginagawa ng ating katawan, yung mga lumang mga cells na medyo mabilis na masira, ang ginagawa nila, sinisira nila para magkaroon ng parts na bagong parts. So, may DNA repair, tapos yung mga pangit na parts, sinisira nila para hindi na magkaroon ng cancer. Kumbaga, sabi nga dun sa isa kong napanood na doctor din sa YouTube, yung autophagy, parang kinakain nung katawan mo yung mga pangit ng proteins, di ba? Tsaka cells, tapos nire-recycle. Yun, eksakto. Nire-recycle. Then, number 9, fasting. Lalakas tayo sa taas. Diba? Pag, ang maganda kasi, prayer and fasting. Ang pagkain kasi, basic sa atin eh. Pero pag nag-fasting tayo, para sa Kanya, mas mapapalapit tayo sa Kanya. Habang nagdadasal pa, yun ang pinakamaganda. Actually, nasa Bible yan, no, Doc, yung pagpa-fasting. Sobrang daming name-mention yan. Mula Old Testament hanggang New Testament. Laging part ng buhay noon ng mga tao, lalo na yung malapit sa Diyos, nagpa-fasting. Tsaka, kasalanan din naman ng gluttony. Di ba, Doc? Sabi rin ng Biblia, ang sobrang pagkain, hindi rin natutuwa ang Panginoon sa Tama, kasalanan nga. Hindi naman dahil nilagay ng Panginoon yung pagkain yan sa daigdig kakainin mo lahat. Okay. Super dami pala ng mga benefits ng fasting na to, and equally, marami yung mga posibleng types ng fasting. Again, health is a personal thing, and syempre, hindi naman namin sinasabi itong about sa fasting na to para pilitin kayong gawin. Kanya-kanya talaga yan, and depende yan sa status ng health nyo. Kaya ang best advice talaga namin, mag-consult sa mga doctors nyo na nakakaalam ng inyong medical history para mabigay sa inyo yung the best talagang payo kung anong klaseng fasting yung i-apply nyo sa mga buhay nyo. Any parting words, Doc? Ang pinakamagandang fasting is kapag hindi ka gutom, huwag ka kumain muna. Pag gutom ka na, tsaka ka na kumain. Tapos kakain ka, konti-konti lang katulad sa Japan, 70 to 80% na hindi ka busog. Yun, hahaba ang buhay natin. Tsaka hindi, pangit din yung feeling na bloated ka lagi, no, Doc? Yung mga iba, gusto nila, ewan ko ba. Yung mga itulukin, pag gano'n, itulukin ka, naku, after 2 to 3 days, kasi siyempre, ayaw natin magpalugi. Oo nga. Totoo yun, no, Doc, kaya susulitin mo. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with my partner, of course, Dr. Anthony So, hoping and praying that you will be happy, be healthy, and syempre, hoping din that you will join us sa next episode namin. Bye-bye!